naging maganda ang hiwalayan ng magkasintahang Sam at Cathy. Sa halos 3 taon nilang magkasama ay akala nila matatag na ang kanilang relasyon, pero tila ba hindi nawawala sa pagsubok sa bawat hagdan na aapakan nila dahil ang 3 taon ng dalawang tuluyan na nilang tinapos. Ngayon nga ay para na silang estranghero sa isa't isa. Isang engineer si Sam at architect naman si Cathy. Marami na silang plano, pero ang lahat ng iyon ay nawala sa isang iglap lamang. Araw ng Sabado, at dahil nagkayayaan ang magkakaibigan na mag-dinner sa isang Chinese restaurant, ay pinaunlakan naman yun ni Cathy at nagtungo agad doon kinagabihan. Pagpasok ay siya pa lamang ang naroon, kaya humanap na muna siya ng pwesto at naupo para hintayin ang iba pa niyang kaibigan. Cathy Reyes? Tinig na nagpaangat sa kanyang ulo. Oh, Nicolee! Ikaw yung bagong employee, right? Hey, I'm glad you still remember. Yes, ako nga. What are you doing here? May dinner kasi kami ng mga kaibigan ko. Kaya lang, ang usapan namin 7 p.m. 7:15 na. Well, Pinoy time. Nasanay na rin ako sa ganyan. Kaya nga eh. Ikaw, ano bang ginagawa mo dito? Well, I own this restaurant. Paminsan-minsan lalo na pag Saturday ay nandito ako. Wow, that's great! Actually, pangalawang beses pa lang namin tong punta dito. And the food is great. Worth it lagi ang bayad namin. I guess I'll take that as a compliment. Pwede ba samahan na muna kita dito while waiting for your friends? Sure, Mr. Businessman. Ngiti naman ni Cathy dito. Habang naghihintay ay kung ano-ano na ang pinag-uusapan ng dalawa, hanggang sa dumating na nga ng sabay ang mga kaibigan ni Cathy. Pero ang nagpagulat sa kanya ay nang makita niyang kasama ng mga ito si Sam. Cathy, kanina ka pa ba dito? Sorry na-late kaming lahat. Nagsabay-sabay na kasi kami dahil kinonvince pa namin tong si Sam na sumama. Paliwanag pa ni Irish. It's okay. Nga pala guys, this is Nicolee, my new office mate and the owner of this restaurant. Pakilala pa ni Cathy sa kasamang binata. Nice to meet all of you. Mag-order lang kayo. Sagot naman ni Nico. Ay, no. Sumama ka na lang sa amin, Nico. Since office mate ka naman namin to si Cathy, di kaibigan ka na rin namin. Pero may discount ba kami tonight? Irish, tila nahihiya pang pigil ni Cathy dito. No, it's okay, Cathy. Sige, libre ko na kayo tonight. Mag-order lang kayo. Wow! Thank you, Nico. Oh guys, order na daw at libre. Nasapu na lamang ni Cathy ang sariling noo, tsaka alanganing tinignan ang binata. It's okay. Don't worry about it. Saad naman ito ni Nico. Tumango na lamang si Cathy at wala nang nagawa kundi ang mag-order. Ngunit kahit na puno ng tsikahan ang buong lugar ay hindi pa rin nawala ang ilangan ng dating magkasintahan. Lalong-lalo na mapansin ni Cathy na panay lamang ang titig ni Sam sa kanya at kay Nico. Nang matapos ay isa-isa na silang nagpaalam kay Nico at nagkanya-kanya na rin ng uwi. Sinadya namang magpaiwan ni Cathy para hindi na siya lapitan pa ni Sam, pero tila mali pa ang naging desisyon niya dahil paglabas niya ay nasa labas pa rin si Sam at animoy hinihintay siya. I guess hinihintay ka na ng isang mong friend. Papasok na rin ako sa loob, Cathy. See you on Monday then. See you, Nico. Ngiti naman ni Cathy. Nang makapasok na si Nico sa restaurant, ay binilisan niya pa ang lakad papunta sa kanyang sasakyan, pero nahawakan agad ni Sam ang kanyang braso. Sam, let me go. Kailangan ko nang umuwi. Let's talk first, Cathy. Ano pa bang pag-uusapan natin? We're done. Sino siya? Sino ang Nikong yun? Is he your new manliligaw? Kakakilala niyo lang, right? Sam, wala ka na doon. Sige na, pagod ako. Cathy, isa lang ang naging pagkakamali ko. Pero ang galit mo parang aabuti ng 1 dekada. Sam, please.
Huwag na natin yung balikan. I'm trying to mend my broken soul, kaya hayaan mo na ako. Huwag mo na akong susundan. Kundi sisigaw ako dito at mapapahiya ka. Binitawan naman agad ni Sam ang braso ng dalaga at wala na nga itong nagawa pa kundi ang hayaan si Cathy na makaalis. Dahil sa nangyari noong gabing yun ay doon na nagsimula ang pagbabago ni Sam. Ang dating hindi umiinom at walang kabisyo-bisyong Sam ay naging lasinggero at lagi nang nasa bar at kung sino-sinong babae na ang kasama. Hanggang sa makilala niya si Karen na isang singer sa mismong bar na bago niya pinupuntahan. Nagustuhan niya ang boses ito at kapag naman lasing siya ay si Karen din ang umaalalay sa kanya sa kwarto nang wala siyang kaalam-alam. Hanggang sa may nangyari na nga sa kanila at nagising na lamang siya na nasa isang silid na sila ni Karen at parehas ng walang saplot. Karen, don't tell me. Hindi ba obvious? Alam kong wala ka na namang maalala dahil lasing ka na naman kagabi. Pero yes, may nangyari sa atin. What have I done? I'm sorry. I really do. Hindi ko sinasadya. Napatingin naman si Karen sa kanya at hinawakan pa ang kanyang muka bago gawaran ng isang halik sa labi ang binata. Nagsisisi ka ba? Dahil ako... Hindi. Gusto kita, Sam. Gustong-gusto kita. Pero Karen... Alam kong hindi ka pa handa ngayon dahil may minamahal ka pang babae. Pero, pwede mo naman akong mahalin while you're trying to forget her. Diba? Hindi ako masasaktan, Sam. Kaya kong maging panakip-butas. Mahalin mo lang ako. Hinalikan muli ni Karen ang binata, bagay na siyang tinugon naman ni Sam. Nang mga sandaling yon ay hindi na alam ng binata kung ano ang tama at mali. Basta ang alam niya, ramdam niya ang sinseridad ng dalaga. At dahil nangungulila din ang kanyang sawing puso, kaya pumayag siya sa gusto nito at doon na nagsimula ang kanilang relasyon. Naging madalas na ang pagpunta ni Sam sa bar kung saan doon kumakanta ang nobya niyang si Karen. At kahit paunti-unti ay sinusubukan niya ng ibaling ang atensyon at pagmamahal niya para sa dalaga. Hindi naman din kasi mahirap mahalin ang dalaga dahil mabait ito at sobrang maalalahanin. Ano gusto mong kantahin ko later, babe? Nakangiting tanong pa ni Karen kay Sam nang matapos itong kantahin ang 5 set ng kanta. Ikaw nang bahala. Lahat naman na kinakanta mo. Maganda eh. Asus? O sige, sasalang na ako ha. Make sure na makikinig ka mabuti sa bawat lyrics ang kantang kakantahin ko ha. Sure thing. Pilit nang itipan ni Sam dito. Lumipas pa ang ilang buwan at naging supportive boyfriend nga si Sam kay Karen. Marahil hindi pa man niya maibigay ng buo ang pagmamahal niya para sa dalaga, pero sinisigurado niyang sa kanya na lamang siya magpo-focus. Hanggang sa isang araw, nasa kondo ni Karen si Sam at nagising siya ng umagang yon dahil sa pagtunog ng kanyang cellphone. Dali-dali naman siyang tumayo at lumabas muna ng kwarto bago sinagot ang linya. Yes, hello? Panimula pa niya sa medyo inaantok pang tinig. Oh, I'm sorry. Nadisturbo ba kita, Sam? Iho? Tita? Ikaw ba to? Yes, yours truly. Matulog ka na lang muna. Mamaya na lang ako tatawag. No, it's okay, tita. Why did you call? About sa bahay na ipapatayo namin ng tito mo. May mga designs na ako dito coming from different architects. Pero syempre, dahil ikaw ang engineer namin, ikaw ang mamili kung ano ang bagay at sa tingin mo ay solid na design. Oh, yes po tita. Wala pong problema. Kailan po ba ako pupunta dyan para matignan ko na po? Ipapahatid ko na lang to sa tito mo later dahil pupuntahan ka din daw niya dyan sa bahay mo. Sa'yo na muna ang mga designs na to. At kapag nakapili ka na, pumunta ka nila sa bahay and we'll discuss more. Sure, tita. Thanks. Uuwi na rin naman ako now. Actually, nasa kondo ako ng girlfriend ko. Oh, I see. Sige, iho.
Sorry again sa pag-interrupt ko sa tulog mo. Have a great day. Sabay patay sa linya. Napahinga naman agad ng malalim si Sam bago muling bumalik sa kwarto at naabutan pa si Karen, nakakagising lamang. Saan ka galing? Diyan lang. Tumawag kasi ang tita ko at may new project na naman ako. Oh, okay. So, uuwi ka ngayon? Yup. Makakapunta ka ba sa bar mamaya? I think so. Titignan ko pa lang naman ang mga designs so makakapunta siguro ako. Saan na lamang niya dito? Umalis na si Sam sa kondo ni Karen at saktong pag-uwi niya sa kanyang bahay ay ang pagdating naman ng kanyang tito. Nag-usap naman muli sila saglit sa mga bagay na gusto niya mangyari sa bahay niya. Kaya nung umalis ito ay isa-isa niyang tinignan ang mga designs na naroon at agad naman siyang nakapili at tinawagan ng kanyang tita. Tita, may napili na po akong design para sa bahay na ipapagawa niyo. Wow! That quick? Well, may tiwala naman ako sa iyo, iho. Actually, natignan na rin namin yan ng tito mo. Kaso ang gaganda ng mga designs, kaya hindi kami makapili. So, we have decided na ikaw pa lang ang papipiliin namin. Total, ikaw naman ang engineer namin eh. Kailan ka ba pupunta dito? Pwede din po ngayon, tita. Wala naman po akong ginagawa actually. Sure, iho. Nandito lang din naman ako sa bahay. See you later. Agara namang umalis si Sam at nagtungo na agad sa bahay ng kanyang tita. Doon agad niyang ipinakita dito ang design na napili niya. Magaling kang pumili, iho, ha? Hayaan mo at tatawagan ko ng office para malaman natin kung sino ang nag-design niyan. Wait a second. Tumango naman ang binata at kinuha pa ang kanyang cellphone habang naghihintay. Ilang sandali pa ay bumalik naman ng kanyang tita na para bang hindi niya mabasa kung ano ang reaksyon ng mukha nito. Iho, huwag kang mabibigla ha. Pero si Cathy daw ang nag-design yan. Si Cathy? Oh, magaling naman talaga si Cathy, tita. Yeah, I know. Pero, okay lang ba sa'yo na pumunta si Cathy bukas? Lalo ka na? Para naman mapag-usapan niyo kung ano ang magandang gawin para sa bahay. Yes naman po, tita. If papayag po siya, why not? I-update niyo na lang po ako. Thank you, iho. Wala namang personalan to, right? Trabaho lang, ika nga. Tawa pa ng ginang. Hindi mawala sa isip ni Sam ang pangalan ng dating nobya. Kahit pa nasa bar na siya kinagabihan at kumakanta na sa harap si Karen. Hindi niya nakasilubos na akalain na sa ilang buwang pag-iwas-iwas niya, tila ba ay pinaglalaruan talaga sila ng tadhana. Gustuhin niya mang umayaw, pero ayaw niyang gawin dahil ayaw niyang isipin ng mga ito na hanggang ngayon ay apektado pa rin siya sa naging hiwalayan nila noon. Sa sobrang lalim niya ng iniisip ni Sam ay hindi niya na namalaya na natapos sa pala sa pagkanta ang nobya at nasa harapan niya na ito. Are you okay? Magmula first hanggang ikalimang kanta ko, hindi mo yata napakinggan eh. Babe, nakikinig naman ako eh. Asus, in denial ka pa dyan? May iniisip ka ba? Care to share? Ilang segundo pang tinignan ni Sam ang nobya tsaka lakas loob na nagsalita. Yung new project ko kasi. Yung bahay na ipapagawa ng tita mo? What about it? Si Cathy ang architect. At bukas, pupunta kami pareha sa bahay ni tita para mapag-usapan at mapagplanuhan pa ang gagawin namin. And what's wrong with that? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Wala namang problema sa akin eh. Trabaho niyo yan kaya naiintindihan ko. Are you sure, babe? Kasi kung ayaw mo, hindi na lang ako tutuloy. I can reject tita's offer. Ano ka ba? Tita mo yun. Tsaka, matagal lang yung plano na ikaw ang kuhanin yung engineer, di ba? Okay lang talaga sa akin, babe. Hindi naman personal yan eh. That's part of your work. Lalo na si Cathy. I understand. Niyakap naman agad ni Sam ang nobya at hinalikan sa noo. Thank you. Pangako,
Trabaho lang to. Saad niya pa dito. Kinabukasan, maagang nagtungo si Sam sa bahay ng kanyang tita. Ang usapan pa daw nila ni Cathy ay saktong alas 9 ay naroon na sila. Pero pasado alas 10 na nang ito ay dumating. Sorry tita, medyo na late po ako. Naabutan po kasi ako ng traffic eh. Pungad naman agad ni Cathy. It's okay dear, hindi na bago yan dito sa bansa natin. Naiintindihan ko. Next time kasi, agahan mo ang pag-alis para kahit maabutan ka pa ng traffic, hindi ka pa rin malilate. It's 10 already. 1 oras ang nasayang. Do you think ano pa ang magagawa ng ilang oras? Saad naman ni Sam. Saglit pang nagkatinginan ang ginang at si Cathy bago ngumiti ang dalaga at magsalita. Sorry engineer, but just to let you know, alam ni tita na alas 7 ako umalis. Kaso nga, sa kalagitnaan ng biyahe, nasira ang kotse ko kaya kailangan ko munang ipaayos. Nang makaalis ako ulit, traffic na. Sa tingin mo ba hindi ko pinapahalagahan ang trabaho ko just because na late ako ng 1 oras? Chill. Actually, iho, nag-text nga sa akin si Cathy at ipinaalam niya ang nangyari. Sige na, masyado na mainit ang panahon, kaya wag yun ang dagdagan. Ang mabuti pa, kukunin ko na munang ice cream sa fridge para lumamig muna ng kaunti ang mga ulo nyo bago nyo simulan ang discussion sa isa't isa. Napairap na lang sa kanyang mata ang dalaga at hindi na muling nagsalita. Nang simulan na nila ni Sam ang mga plano para sa bahay ay naging maayos naman ang lahat at nagkasundo naman ang dalawa. Hindi na rin bago yon dahil halos parehas lamang kasi ang takbo ng kanilang mga utak na para bang iisa lamang ang kanilang mga ideya. Nang maging konkreto na ang kanilang kasunduan at plano ay sinimulan na agad nila ang kanilang proyekto. Naiilang man pero kailangan pa rin nilang maging profesional lalo na pagdating sa trabaho. Kanina pa tunog ng tunog ang phone mo, Sam. Next time, please tell your girlfriend na huwag siyang tatawag kapag oras ng trabaho. We need to finish this dahil may ilang buwan lang tayong palugit. Saad pa ni Cathy nang marinig niya ang paulit-ulit na pagtunog ng cellphone ng binata. I'm doing my best, Cathy. Isa pa, hindi ko naman sinasagot, diba? Answer it and tell her na huwag tatawag kapag oras ng trabaho. Right away, Your Highness. Tila pangaasar pa nitong sagot. Sinagot nga ni Sam ang linya at napapairap na lamang ang dalaga dahil para bang sinasadya pa nitong lakasan ang kanyang boses para marinig niya ang mga pinagsasabi niya dito. Yes, babe. Sorry Istriktong architect ni tita eh. No phone calls daw during work. Yes. Sige. I'll update you na lang, okay? Bye. I love you more. I love you more, I love you more. Maghiwalay sana kayo. Pabulong na wika ni Cathy. Pardon? Wala. Sabi ko, bilisan mo na dyan dahil maraming pa tayong gagawin, Mr. Engineer. Irap niya dito at medyo lumayo pa sa binata. Pasado alas 5 nang matapos sila sa kanilang trabaho. Naghanda naman agad si Sam para makauwi na, pero kita niya pang nire-review pa ng dalaga ang design ng bahay na gagawin nila, kaya doon na siya nagsalita. Hindi ka pa ba uuwi? Later na. May titignan lang ako dito sa binago mo sa part ng kitchen sa first floor. Okay na yan. Don't overwork. Bukas sa ulit yan. Don't worry. Susunod lang naman ako sa iyo eh. I just need to check on this at para kasing may kulang eh. Sige na, you can go na. Pero, alas 5 na. Wala kang kasama dito. May guardian angel ako, no? Sige na, at baka malit ka pa sa gig ng girlfriend mo. Okay then, hindi na kita pipilitin. Aalis na ako Hindi na sumagot pa si Cathy at ibinaling pa ang paningin sa hawak-hawak na papel. Nang marinig niya naman ang pag-alis ng kotse ni Sam ay doon na niya ito sinundan ng tingin tsaka napahinga ng malalim. Matapang siyang babae at yun ang lagi niyang pinaninindigan. Pero ngayon, para bang ang mga gamit na ginamit niya para maging buo muli, ang nawasak niyang puso noon ay unti-unting nawawala ng lakas at para bang nawawala ang tibay.
Samantalang si Sam naman ay dumiretso muna sa bahay niya at 6:00 nang pumunta sa bar. Sinalubong naman agad siya ni Karen at hinalikan sa labi. How's your day, babe? Nagkasundo naman ba kayo ni Cathy? Oo, wala naman kami naging problema eh. Ikaw ba? Ayun, natulog lang ako ng ilang oras. And now, ready to perform na naman. Great. Good luck then. Hindi ko nasasabihin na galingan mo dahil magaling ka na talaga. Asus? Binobola mo pa ako eh. Tawa na lamang nito. Pasado 8:00 na at nakangiti lang na pinagmamasta ni Sam ang nobya na kumakanta sa harapan. Ilang sandali pa ay tumunog naman ang kanyang cellphone at nalaki pa ang dalawa niyang mata nang makitang si Cathy ang tumatawag. Sa loob ng ilang buwan ay hindi niya nabura ang numero nito. Akala niya nagpalit ito ng numero pero bahagya naman siyang napangiti nang makitang pangalan nito ang nasa screen niya. Tumayo naman siya at lumabas tsaka agarang sinagot ang linya. Cathy? Panimula niya. Thank God! Finally! Someone answered my calls. Sa 10 taong tinawagan ko, ikaw lang yatang sumagot eh. Nasabay ka pa ba, kuya? Nangunot naman ang noo ni Sam sa narinig. Kuya? Wait. You're not. Oh, sorry. Sabay patay sa linya. Natawa naman si Sam dahil sa palagay niya ay nagkamali ng tinawagan ang dalaga. At dahil nahalata niyang kabado ang boses si Cathy sa kabilang linya, ay siya na mismo ang tumawag dito. Cathy? It's okay. What's wrong? Sorry Sam pero wag ka mag-alala. Sige na, I'll hang up na. No. May problema ka ba? Wala na ngang nagawa pa si Cathy kundi ang sabihin sa binata ang sitwasyon niya ng mga oras sa iyon. Nasira na naman kasi ang kotse niya habang nasa kaligitnaan siya ng biyahe. Nasaan ka ba ngayon? Nasa tabi pa ako ng daan, malapit sa construction site. Ngayon ka pa umuwi? Around 20 minutes na din nang bumiyahe ako. Pero they are not answering my calls. Tumawag na rin ako ng tulong pero they're not here pa. I'll be there. Just hang on. Ha? Paano si... Sige na. Huwag kang aalis dyan at pupuntahan kita. Na mga sandaling yon ay parang nawala sa isipan ni Sam na nagtatanghal pa sa harap ng mga tao ang kanyang nobya dahil nagmamadali na agad siyang sumakay sa kanyang kotse para puntahan si Cathy. Pagdating ay nakita niya naman ang dalaga na nakatayo sa tabi ng daan kaya pinasakay siya nito. Nasaan ang kotse mo? Kinuha na. Sasabay na sana ako kaso sabi mo nga huwag akong umalis. Tsaka ayaw ko naman na dumating ka dito na wala ako. Delikado dito, Cathy. Tsaka medyo madilim na. Bukas mo na balikan ang kotse mo. Ihahatid na kita sa inyo. Wag na Sam, ako nang bahala sa sarili ko. Wag nang matigas ang ulo. Ikaw naman kasi Bakit hindi ka pa bumili ng bagong kotse? Ang luma na nun At marami na ring sira. Delikado. Paano kung nawalan ka bigla ng brake while driving? Paano Luma na nga yun Sam. Pero tinetreasure ko yun. Mahalaga sa akin ang kotseng yun. And why? Paano naman ang buhay mo? Hindi ba mahalaga sa'yo ang buhay mo? Mahalaga. Pero hanggat hindi pa completely nasisira ang kotseng yun, gagamitin ko pa rin siya. Galing yun sa'yo Yun ang kauna-unahang kotse na iniregalo mo sa akin. Second hand, oo. Pero galing sa pawis mo yun. Sa sarili mo sipag na nagsisimula ka pa lang. Kaya iningat-ingatan ko yun. Hindi nakaimik si Sam sa sinabi ng dalaga, lalo na makita niyang nanunubig na ang dalawa nitong mata. Para bang nanumbalik ang mga matatamis sa alaala ng nakaraan na gusto niya na mabura. Stop fooling me, Kat. I'm not, Sam. Kahit etadong mo pa sa mga kaibigan natin, wala akong planong bumili ng bago. Sinabi ko din sa sarili ko na hindi ako bibili hanggat hindi pa kita tuluyan nakakalimutan. Sana nga, no? Sana nga. Ang relasyon natin parang isang kotse. Kapag may sira, naaayos agad.
Labis-labis ko pinagdarasal na hindi mo akong pabili. Na hindi mo mapili ang design ko, pero napili mo pa rin. Now tell me, how can I forget you? Lalo na ngayon na magkatrabaho pa tayo. You did this. Ako? Bakit ako? Ikaw ang unang sumuko, di ba? Sumuko lang ako, Sam, pero hindi natigil ang pagmamahal ko sa'yo. Really, Cathy? Don't tell me. While you're with Nico, ako pa rin ang mahal mo? That's ridiculous. Si Nico? Nico's just a friend of mine. Hindi ever naging kami. Sa sinabi niya ni Cathy ay agad pinahinto ng binata ang kotse at dahan-dahan tumingin sa dalaga. What? Hindi naging kami ni Nico Lee. Walang ligawan na nangyari. Walang aminan ng feelings kasi wala naman talaga kaming feeling para sa isa't isa. We're just friends. A good friends. So, hindi nga naging kayo? Sinabi ko na sa'yo na hindi naging kami. Ikaw nga tumayka rin agad eh. Hindi na alam ni Sam kung ilang minuto siyang walang imik na mga sandaling yon. Ngunit ganun pa man pinaandar niya pa rin ang kotse at hinatid si Cathy sa bahay nito. Nang tuluyan na makapasok ang dalaga ay doon niya na bahagyang nasuntok ang kanyang mandibela. Ang buong akala niya kasi ay nobyo noon ni Cathy si Nico. Kaya gumawa din siya ng paraan para ibaling ang atensyon sa iba at maghanap ng babaeng magiging nobya niya. Pero ngayon, ganoon na lang ang pagsisisi niya dahil sa nalaman. Bumalik naman siya sa ulirat na magring ang kanyang cellphone at nalamang si Karen ang tumatawag. Ilang minuto pa niya pinagmasdan ang pangalan ni Karen sa kanyang screen bago niya ito sinagot. Babe, sa mahina nitong tono. Babe, nasaan ka? Bigla ka na lang nawala. Oh, I'm sorry. Tumawag kasi si Cathy. Nasira ang car niya kaya sinundo ko na muna siya at hinatid sa kanila. How is she? She's good now. Nasa bahay niya na rin siya. Tapos ka na ba dyan? Wait for me at papunta na ako. Wag na babe. Sasakay na lang ako ng taxi. Umuwi ka na lang para makapagpahinga ka rin. I love you. Sa sinabi niyo ng nobya, ay doon na tumulo ang luha sa mga mata ni Sam. Babe, saad pa muli ng dalaga. I love you, babe. Nauutal pang wika ni Sam at tinapos na ang tawag. Magmula noong gabing yun ay tila awkward na ang sitwasyon ng dalawa. Nanatili namang professional si Cathy kahit paramdam niya ang pagkadurog nito nang aminin nitong hanggang ngayon ay mahal niya pa rin si Sam. Habang si Sam naman ay pasikreto naman tinititigan ang dalaga. Madami siyang what if. What if nagtanong muna siya at hindi hinayaang pangunahan siya ng kanyang selos at emosyon? What if mas pinili niyang intindihin pa si Cathy dahil unang-una siya naman talaga ang pinagmula na matindi nilang away na nauwi sa paghihiwalay. Bukod doon, sa tuwing magkasama naman sila ng nobyang si Karen, ay tila ba ay nakakaramdam siya ng guilt sa kaloob-looban niya. Para kasing ginawa niyang panakipbutas lamang ang dalaga para makalimutan si Cathy, bagay na hindi naman talaga niya nagawa. Hanggang isang araw, sinadya ni Sam na pumunta ng late sa bahay na kasalukuyan ng pinapagawa. Pero pagdating niya, tanging ang mga trabahante lamang ang naroon at wala si Cathy. Nagtanong pa siya sa mga ito kung nasaan ang dalaga pero hindi pa daw ito dumarating. Kaya naman minadali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Cathy. Where are you? Nasira na naman ba ang kotse mo? You're late. Panimula niya. I can't come. What? But why? May lagnat ako. Tsaka, masakit ang ulo ko. Nasaan ka? Nasa ospital ka ba? Saang ospital ka na roon? Sa nag-aalala pa nitong tanong. No, nasa bahay lang ako. Ano? Wait, pupuntahan kita dyan. Sam, hindi na nga natuloy na Cathy ang sasabihin, pasana, nang patayin na ni Sam ang linya. At maya-maya nga lang makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang binata, dala-dala ang isang basket ng mga prutas at gamot.
What's that? Ngunit imbis na sumagot, ay itinapat lamang ni Sam ang palad sa noo ng dalaga para tansyahin kung mainit pa ba ito. Mainit ka pa ah. Dadalhin na kita sa ospital. No need for that. Kaya ko pa naman eh. Tsaka, bakit ka nandito? Kailangan ka ng mga trabahante doon. Mas kailangan mo ko ngayon. Wala ka pang kasama dito sa bahay. Nakainom ka na ba ng gamot? Anong gusto mong kainin? Wala. Okay na ako. Tsaka, nakainom na ako ng gamot. Matutulog na lang muna ako. Sige na, bumalik ka na doon. Yung mga dala mo, ibigay mo na lang sa mga trabahante. Wika pa niya at bumalik na sa kanya si Lid. Nabaling naman ang mga mata ni Sam sa makinis sa paa ni Cathy. Dahil ng mga sandaling yon ay nakamaikling shorts lamang ito at undershort na manipis. Hindi niya alam pero biglang nakaramdam ng panggigigil ang buo niyang sistema at agad sinundan ang dalaga. Cathy! Tawag niya sa dalaga. Oh, bakit? Hinila agad ni Sam ang dalaga palapit sa kanya at walang pagdadalawang isip itong hinalikan sa labi. Tinugunan naman agad yun ni Cathy na parang silang mga batang uhaw na uhaw sa katawan ng isa't isa. At ng mga sandaling yon ay nanaig ang karupukan sa kaloob-looban nila at tila ba nanumbalik ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Nang hindi na makapagpigil ay mas pinainit pa nila ang buong araw at tuluyan nang may nangyari sa kanila. Agad nakatulog si Cathy sa bisig ni Sam samantalang ang binata naman ay hindi maipaliwanag ang sayang nadarama habang nakatingin sa maamong muka ng dating nobya. Many months had passed, pero ikaw pa rin talaga ang mahal ko, Cathy. Mahal na mahal kita. Madamdamin niyang wika at hinalikan sa noo ang dalaga. Nanatili muna siya sa tabi nito ng ilang minuto hanggang sa mapagpasyahan niya ngang bumaba na para maghanda ng pwedeng makain ni Cathy kapag ito ay nagising. Pasado 3:00 na ng hapon na magising si Cathy at pabiro pa niya sinabi kay Sam na nawala bigla ang bigat na nararamdaman niya pati na ang sakit ng kanyang ulo. Well, I guess yun lang pala ang mabisang gamot para sa lagnat. Pilyo na magsaad ng binata. Kumain ka na. Ipinagluto kita ng paborito mong ulam. Dagdag pa nito. Thank you, Sam. Pero ano ba yung nangyari sa atin kanina? Cathy, I still love you. I really do. Pilitin ko man ang sarili ko pero hindi ko magawang kalimutan ka. Lalong-lalo na ang mga pangako natin sa isa't isa. Ganoon din naman ako, Sam. Pero paano na si Karen? Si Karen, nakipagrelasyon lang ako sa kanya dahil gusto kitang gantihan kay Nico. Pero nang nalaman kong hindi pala naging kayo, labis-labis ang pagsisisi ko. I'm sorry. I'm really sorry. Pero Sam, mabait si Karen. Yeah, I know that. Kaya hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Nakukonsensya ako but I tried to love her. Sadyang hindi lang nagtagumpay. Mahal na mahal din kita, Sam. Pero kailangan mo munang tapusin ang lahat. Ayaw ko may nasasaktan tayo. Yes, love. I will. I love you. At muling hinalikan sa labi ang dalaga. Nang gabing yon ay nagpunta pa si Sam sa bar at mapait na tinignan si Karen habang kumakanta. Nang matapos ay hinatid niya agad ang nobya sa bahay nito pero parehas silang walang imik. Akala ko ba after ng performance ko tonight, magdi-dinner tayo? Oh, I'm sorry. I forgot about that. Balik na lang tayo? Wag na babe. It's okay. Pero kanina, magmula umaga hanggang sa maghapon, you're not answering my calls. Busy ka ba kanina? Nope. Kasama ko si Cathy. Yeah, I know. Siyang architect, di ba? No, I mean, pinuntahan ko siya sa bahay niya. Why? What's wrong? She's sick. Oh, okay. So, kailangan ka niya. Sinabi niya sa'yo? Hindi.
Ako lang ang nagpumilit na pumunta. Kasi Kasi ano? Kasi ramdam mo na kailangan ka niya? Is that it? Tinignan naman ni Sam ang nobya at hinawakan na maigpit ang kami nito. babe, I'm sorry. Tila nakuha naman ni Karen ng ibig iparating ng nobyo, kaya nginitian lang niya ito. Siya pa rin ba hanggang ngayon? I'm sorry. I'm really sorry. Hindi mo nasagot ang tanong ko. Pero mukhang yes ang sagot mo. It's okay. Nakikita ko naman na sinubukan mo kung mahalin eh. Isa pa, huwag kang mag-guilty. Ako naman talaga ang may sabi, di ba? Na willing ako maging panakipputas mo. Salamat pa rin dahil kahit hindi mo ko natutunang mahalin, nandyan ka pa rin para sa akin. Pinapalaya na kita. Naiiyak nitong wika. Sorry talaga, Karen. Pero pangako, sinubukan ko talaga. Alam ko. Naiintindihan ko. Sige na, bababa na ako. Mag-ingat ka. Mapait nitong ngiti. Niyakap naman muna na maigpit ni Sam ang dalaga bago tuluyang umalis. Hindi madali para sa kanya ang ginawa, pero hindi niya rin kayang manatili sa isang relasyon na isa lamang ang nagmamahal. Hindi yon magiging patas. Tinapos muna nila Sam at Cathy ang bahay ng tita ng binata at nang matapos ay imbitado sila sa house blessing na gaganapin. Sinubukan rin namang bisitahin ni Sam si Karen pero ang nalaman niya ay wala na daw ito. Doon, ilang buwan na ang nagdaan. Hinayaan na lamang din yun ng binata dahil gusto niya ring maging masaya ito ng tuluyan. Tapos na ang project natin. I guess, project comeback na naman ang asikasuhin natin. Nakangiti pang saad ni Sam kay Cathy. Yes, why not, Mr. Engineer? Ngiti rin ni Cathy at ito na ang humalik sa binata. Sinimulan nilang muli ang kanilang naudlot na love story at nangakong mas pagtitibayin pa nila ang pagmamahal at tiwala nila sa isa't isa. Ngayon naman, masasabi nilang kung gaano sila katibay noon ay mas naging matibay pa sila ngayon. Marahil nawalay man sila saglit sa piling ng isa't isa, tadhana pa rin ang gumawa ng paraan para muli silang magkita at magkasama. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!